Hello and good day to all the Enagic distributors na gustong mag-business. Yan, ito isi-share natin yung kung paano tayo magbi-business using our Enagic distributorship. So ito isi-share lang namin yung aming experience. Kaya ang title natin ngayon is Unlocking the Power of BIR Compliance. Navigating Enagic Distributor Obligations with Clarity and Confidence. Dito natin ituturo kung gaano kasimple. Kung minsan kasi pagka narinig nila yung BIR, ayaw na nila mag-business. Dahil ang dami nilang mga iniisip na parang magiging problema. Well, actually, ituturo natin ngayon how simple para maging Enagic distributor. And very simple yung ating transaction with BIR. Actually, wala ka nang babayaran if you follow the guidelines. So, mag-start tayo, So, how do you start your business with Enagic? Siyempre, kapag magbi-business ka, kikita ka. And one of our obligations sa government natin, yung pag kumikita tayo, magbabayad tayo ng tax. Siyempre naman, di ba? So, paano nga kung nasa Enagic ka? Siyempre, magpifill up ka ng distributorship or application form. So, may choices ka, sa form na ito. Let's say, kung gusto mo siyang gusto mong maging distributor ka, you distribute machine, ibig sabihin, meron kang sale, kikita ka, magbabayad ka sa BIR. Yan. So, pwede rin namang end user, ibig sabihin, bumili ka lang ng product, ayaw mo na mag-business. Marami ka ng pera, ayaw mo na, di ba? So, kapag member, ibig sabihin, pag member ka, naging distributor ka na. Okay? Pag tukuri naman, wala kang pambili ng machine, pero gusto mong mag-business sa Enagic. May obligasyon ka rin dahil kikita ka na magbayad sa BIR. So, legal tayo, kaya yung transaction natin malinis, Okay? Kasi kapag hindi malinis, mapapahinto yung company. Pa-stop yan kasi hindi sumusunod sa mga guidelines o rules ng ating BIR. Okay? So, ayan siya. Para mas malinaw tayo. So, doing your Enagic business, how do you get your commission? So, paano yan? Let's say, ayaw mo nga mag-business, kaya lang yung sponsor mo, o sayang din naman itong kikitain mo sa commissions mo, sayang yan. Tapos pwede ka pang maging kumuha ng bonus, 5,000 monthly, ito yung kung gusto mong mag-business talaga, sabihin magpo-focus ka or at least make Enagic your second business. Yan, okay siya. Pero kung gusto mong mag full-time, you are entitled dito kung talagang masipag ka at binibigay ng Diyos sa iyo yung mga benefits na yan. So, ano yung requirement natin? Anong re-require sa iyo ni Enagic? Sabi niya, okay, si Enagic kasi, nagbibigay siya ng commission lahat using the BDO. So, kailangan kung BDO, kailangan mo mag-apply or mag-open ng account sa BDO. Pangalawa, dapat mong patunayan sa Enagic na ikaw ay may account number at nakapangalan sa iyong account. So, kailangan niya makita ng proof. Pangatlo, mag-fill up ka ng BDO form na galing sa Enagic. So, ito di-discuss natin, pakikita natin yung mga forms, yung mga documents na ito, papaliwanag natin mabuti. Pangalawa, aside from BDO, dalawa lang naman yan, yung sa BIR. Kailangan ikaw mismo mag-apply ka sa BIR, kumuha ka ng Certificate of Registration, tapos from there, ngayon hindi na ito official receipt, ito ay service invoice na. Papalitan natin, pinalitan na ng government. So, 1 booklet signed or 5 pieces, paliwanag din natin mamaya. And yung waiver and release of liability, ito ipapanotarize, paliwanag din natin mamaya kung bakit kailangan siya, Meron din yung sworn declaration, papaliwanag natin, very important ito, So, tuloy tayo. Let's proceed. So, kung gusto mo mag full-time sa Enagic, ito nga, kanina sinasabi ko, kailangan mo ng BDO requirements.
You fill up the Inagic video form at saka pakita mo yung proof na ikaw talaga ay nag-open ng account sa BDO. So ito yung form, ito ipo-provide sa iyo ng Inagic. Hingi ka, no? Or pwedeng i-send sa iyo through email. So accomplish mo lang 'yan, tapos submit mo 'yan sa Inagic. Okay. Pangalawa, yung sa BIR naman, okay, yung BIR compliance, ano ba yung kailangan mo? Itong kailangan mo bago ka makakuha ng BIR application, kailangan mo ng certificate as agent. So, dadalhin mo yun sa BIR. From there, dyan ka mag-i-start kasi hanapin sa'yo yan. Hindi ka pwedeng mag-business kung wala kang way, paano ka mag-business? So, ang Inagic ang magbibigay sa'yo ng commission. So, hingi ka sa company. So, ang company ipo-provide ka niyan. Okay? Para magpunta ka sa BIR. So, ito yung paraan. Napakadali. So, siyempre, dapat mong patunayan pagpunta mo ng BIR na ikaw yung taong yon. So, kailangan mo magdala ng mga, at least, mga 2 government ID, no? Or kung wala ka, birth certificate, no? Parang patunayan na ikaw yon. So, mag-start ka to, no? Number 1, ito. So, pagpunta mo ng Inagic, ay ng BIR office, okay, dala-dala mo yung certificate as agent. Sabi mo, ito, meron akong business with Inagic. So, go to your BIR office, tapos magpa-file ka doon ng form na 1901. Okay? Punta ka lang ng maaga para matapos ka kagad in few hours. So, dati, nagbabayad ka lang ng 500 pesos sa cashier pag babayarin ka. Hindi ko lang alam ngayon. Kasi mga 2 to 3 years na itong ginawa, no? Now, the BIR will assign a printing office para gawin yung sales invoice mo. Doon mo papaprint. So, get COR and BIR and pay the documentary stamp. Ayan siya. Tapos, yung authority to print, bibigyan ka niya, papupuntahin kanya ko sa printing office. Normally, dati, 1,000 pesos yung printing para dun sa service invoice natin. Ngayon, kaya mong gawin ito in less than 1 day. Kung maaga ka, lalo na kung senior ka, mga 2 hours tapos ka na. Okay? Pag senior. So, it will take all around 1 week, no, para matapos yung service invoice. No, okay? Pagkat natapos na yon, after 1 week, isubmit mo yun sa Inagic. Okay? Sa Inagic. Pakita mo yung original COR and hindi na kukunin yun, no? Papakita mo lang yung original, gagawa sila ng copy para sa kanila as proof na original yung documents or booklets of SI for verification. Isa pa na importante na bago ka aproban ng BIR, meron silang tinatawag na schedule. Dapat mag-attend ka ng BIR seminar. Mga 2 hours yun. So, very interesting yun yung dinidiscuss nila. No? Pakinggan natin. Ano? So, ganun lang kasimple. So, let's proceed. Pag nakuha mo na yung service invoice mo at saka yung COR, dalhin mo yan sa office. Next, proceed. Okay, ito yung alam nyo, marami akong pinanood, no? Ang recommendation talaga nila, yung 8% flat tax. Kaya ito yung i-discuss ko ngayon para mas simple siya kasi kahit nasaan ka sa ibang bansa, basta na-receive mo yung documents mo sa Inagic, pinapadala sa iyo yan, yung 2307 at saka yung other documents, yung statement of accounts, makikita mo na kaagad doon kahit nasaang lugar ka, pwede ka mag-file. So, tuloy tayo, no? So, pakinggan natin yung mga videos, recommendation ng mga experts sa income tax filing. Go ahead. Hello guys, George here. I'm a freelancer's tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Ang i-discuss ko ngayon ay ang difference ng 8% income tax rate versus graduated income tax
optional standard deduction or tawag natin OSD, saka graduated income tax itemized deduction. Mas i-explain ko in detail bakit ba 8% ang nire-recommend namin sa freelancer. Let's start. So, ayan guys. 8% income tax rate, OSD, saka itemized deduction. Review natin ano ba ang benefit ng 8% income tax rate option. Number 1, which is the very important, syempre, saan ba tayo mas makakasave as a freelancer sa pagpapay ng ITR natin or ng tax natin is si 8% ang recommended. Tax savings, number 1 benefit. Number 2, simple tax compliance, di ba? Sino ba nang gustong komplikado yung pagko-comply sa BIR? Gusto lang natin simple, and 8% income tax rate option is a very simple tax compliance. Number 3, simple bookkeeping compliance. Dahil pag 8% tayo, ang minomonitor lang natin, ang required lang tayo i-monitor is yung income natin. Hindi na tayo mangongolekta ng maraming resibo, hindi tayo required na mag-record ng ating mga expenses. At number 4, pag 8% income tax rate ka, income tax na lang ang babayaran mo, 8%, exempt ka na sa percentage tax. Ayon, si 8% income tax rate option, guys. Discuss naman natin si graduated income tax. Meaning ng graduated income tax, ang tax mo hindi fix, katulad ng 8%, dagig ka lang 8%. Kay graduated, depende sa income bracket mo. The higher your income, the higher yung rate ng tax mo. Ganyan siya. So, dalawang option dyan, optional standard deduction, simple bookkeeping din siya, tapos with percentage tax siya. So, ang similarity nila ni 8%, simple bookkeeping, pero sa tax naman, nag-i-increase siya, hindi lang siya naka-fix yung rate as your income gets bigger. Next naman, graduated income tax ulit, pero itemized deduction. Ito naman, meaning ng itemized deduction, lahat ng freelancing business expenses mo, pwede mo siyang ibawas sa tax mo. Kaso ang isa lang downside nito, tedious siya, bookkeeping. Tedious bookkeeping dahil lahat ng clinic-claim mo, clinic-claim meaning nire-record mo na mga expenses, dapat may resibo lahat yun, guys. Saka dapat business expenses siya. Hindi mo pwedeng isama na expenses mo ang personal. Business expenses lang ang pwede mong i-claim. Tapos, ayun, kailangan mo siyang i-record at i-maintain. So, tedious bookkeeping, tapos may percent. So ayan guys, nakita ninyo yung recommendation ng mga experts, no? Lalong-lalo doon sa type ng business natin. So let's proceed. So ang nire-recommend talaga nila yung 8% flat tax dahil simpleng-simple ang paraan. So katulad dito sa chart na ito, makikita ninyo ang 8% na income tax, 0 yung kanyang business tax or percentage tax, unlike doon sa iba, katulad ng diniscuss kanina, no? Doon sa atin. So talagang 8% flat tax. So ito yung BIR compliance for Enagic naman. Okay. Ito yung dating OR, ngayon service invoice na. Ang gagawin natin dito, pagdala ninyo sa Enagic office, magpipill up tayo, notarize ng waiver form and submit to Enagic. So ganito yung itsura noon, yung ating dating OR ngayon ay siya na ay tinatawag nilang service invoice. So ganyan siya, makikita ninyo lahat dito yung mga details nung kung kailan ginawa yung resibo hanggang kailan siya pwede. Pero ngayon ang service invoice ngayon hanggang sa maubos na yung resibo ninyo tsaka kayo papagawa, unlike before na 5 years lang siya. So ganyan siya guys, no? So ito naman yung waiver and release of liability. Ito nga, i-discuss natin. Yung waiver na ito, yung
Ang ibig lang sabihin nito ay ina-allow nyo si Inagic na siya yung mag-fill up nung mga resibo ninyo. Kung ayaw nyo naman, pwede naman kayong mag-fill up ng 5 resibo. Then, after that, pag naubos yun, pupunta ulit kayo sa Inagic, mag-fill up ulit kayo at bigay nyo sa kanila. Or, mas mahirap naman yung every time may commission ka, tatawagin ka, dala-dala mo yung resibo mo, tapos ikaw mag-fill up doon, tapos tsaka nila-release yung commission. The next day, may commission ka na naman, pupunta ka na naman sa office. So, ang objective nito, para hindi tayo mahirapan, kaya ginawa ni Inagic na gumawa ng waiver. Sila na lang yung gagawa nung pag-fill up. Okay? So, ganito yung next naman. Let's proceed. Yung next is notarize siya. Okay, dapat notarize yan na yung documents na yan. So, next is yung COR, yung Certificate of Registration. Dapat makita yan sa Inagic, yung actual na copy. Okay, tapos gagawa sila ng photocopy niyan as the proof, tapos ibabalik sa inyo yung original. Okay, yung certificate, ano ba ang laman ng Certificate of Registration or COR? Dati, nire-renew ito yearly, kaya lang this year, sabi nila, hindi na-renew, wala ka na ring babayaran. Ngayon, magpapalit ka lang ng COR kapag merong changes na gusto mo doon sa iyong COR. Let's say, gusto mo siyang palitan, ayaw mo na ng 8% flat tax, gusto mo yung graduated, papalitan mo yan. No? Kung anong kuan, pero kapag walang changes doon, so tuloy-tuloy yan lang, no? Hindi na siya nire-renew. So, nakalagay din doon sa ating COR kung anong tax ang pinili mo. Let's say, gusto mong graduated, 8% flat tax, nakalagay dyan. Nandoon din si TIN number. Okay? Schedule of payments for quarterly, monthly, mag-a-appear yan dyan, no? Yung payment option. Ito nga, pwede mo siyang papalitan kung gusto mo para mapalitan yung iyong COR. So, ganyan si COR. No? Nakalagay dyan yung mga details, yung TIN, lahat-lahat ng mga diniscuss natin kanina. Nandyan din nakalagay kung you opted for 8% flat tax under train law. Ito yung bagong pasa, no, for BIR, yung nung pumasok si President Duterte, ginawa niyang simple yung ating transaction with BIR. Ito nga yung very, very recommended, no, yung 8% flat tax sa mga businesses na katulad natin. Okay. So, quick and easy filing with BIR. So, pwede ka mag-register online, no? Ito lang yung ipapasok mo kung meron ka internet, yung www.bir.gov.ph. So, makikita mo yan, yung icon na yan, yung logo na yan. So, ang gagawin mo lang, ganito, video, okay? Yan, ito na yung video, papanoorin nyo, no? Kung paano. So, ang gagawin ninyo, yan, i-click mo lang yung, yan, yung I want to, tapos doon sa ilalim, go to homepage, tapos lilitaw na yun, ano? Tapos, doon sa ilalim, the lowermost part, makita nyo yung EBIR form, no? So, i-click mo lang siya, so magda-download yung form, tapos, makikita mo yung offline EBIR package. So, kapag click mo siyang ganon, okay, yan, ini-next nyo lang ito, okay, tapos next, tapos install nyo na sa system nyo, sa computer ninyo. Yan, meron na kayong offline BIR package, no? Pwede nyo kayong mag-transact with or magbayad or mag-submit ng form sa BIR. So, napakadali, di ba? So, makikita ninyo yung icon na ganyan, yung sa BIR. So, pagka yan, in-open ninyo, yan makikita ninyo, dyan na kayo magpa-file ng lahat ng inyong transaction with BIR through internet. Okay. Okay, gawa tayo ng sample, no? Kung paano makapag-transact sa BIR.
So, ganito lang yan, simple. Yan. So, kailangan natin yung certificate of registration, yung ating TIN number. Yan. Nasa COR din natin yung ating deadline. So, i-highlight lang natin dito. Pinalaki natin yung first quarter. So, dapat January to March, yung kinita natin doon, ipapadala sa atin ng Inagic yung ating 2307. Ipapadala nyo yun before May 15. Ito yung deadline. Nakalagay din yan doon sa ating COR. So, magpa-file tayo doon sa 1701Q, yung doon sa offline BIR form. So, dito naman sa second quarter, April to June, yung lahat ng kinita ninyo, ipapadala ni Inagic sa inyo, yung 2307 ninyo. So, ipapadala niya yon before August 15. So, okay. So, ganun din. Alam nyo, tatlong 1701Q, kaya pare-parehas lang yan. So, every July, August, September, every 3 months magpapadala yung Inagic sa inyo kung may kinita kayo o wala. Kapag wala kayong kinita, di wala kayong 2307. Okay. Kaya lang, may kinita kayo wala, dapat mag-file tayo. Kasi kapag hindi ka nag-file at may business ka, magpe-penalty ka. So, napakadali lang nito. Alam mo, pag nagpa-file ako, 5 minutes lang sa isang tao. 5 to 10 minutes. Yung sa fourth quarter or yung tinatawag nilang annual, ito yung October to December. So, ang deadline nito ay April 15. So, i-discuss din natin. Gawa tayong sample mamaya. Papakita natin, yung 2 years natin, may options ka kung gusto mong B1 or B2. Papakita natin para meron tayong actual computation. Tingnan. Ano yung mga documents na kailangan mo? Okay, ito si 2307. Pag may kinita ka, ipapadala sa Inagic kung magkano yung kinita mo. So, ibig sabihin, binayad na niya sa BIR yung, kaya meron tayong Certificate of Creditable Tax Withheld at Source. Okay, ganito siya, no? Yan, okay. Meron yan ng first month, second month, third month. Let's say, ito yung first quarter sa January. Let's say, first month, kumita ka ng 48,850. Sa second month mo, 797,755. Sa third month mo, January, February, March, 98,250. So, ito yung total na kinita mo. O let's say, ang babayaran mo is 10%. So, yung 94,485, ibabayad yan kay BIR. So, may options ka na pwede kang magbayad ng 10, pwede kang magbayad ng 5%, pwedeng kung 250,000, okay, katulad nito. Kung naka B2 ka, ileles dito yung 250,000, yung more than 250, yun lang ang taxable. So, ganyan, discuss natin. So, dito, meron tayong tinatawag na sworn declaration, yung income payee sworn declaration. So, ito, sinasubmit ito before January 15 para malaman natin kung B1 or B2 or kung ano yung gusto natin. So, ito yung form ng B1. Ito pwede nyong i-download sa online, no? Sa BIR. Pwede nyong i-download yan. Ito naman si B2. Yan. Ito si B2 kapag loan income payer. Yan. Kasi si B1 kanina, ito yung several income payer. Kung marami kayong business, no, pwede kayong, let's say, more than one, hindi lang Inagic yung business ninyo, pwede mong gamitin yan. Okay, ito naman si B2. Si B3 naman, ito yung income pay sworn declaration of gross receipt sales for non-individual, let's say, company or corporation kayo, no? Okay, lang medyo mas mataas ang tax nito. Kaya lang, recommended, pipili ka lang sa B1 or B2, lalo na yung katulad ng business natin sa Inagic. Pero kapag yung business mo ay malaki na, yung iba non-individual na or corporation, yun ang ginagamit nila. Okay?
Okay, discuss natin ano pa yung mga natatanggap nating mga form sa Enagic para ma-check natin. Nandirito rin yung tinatawag nilang commissions, no? Pinapadalan tayo every commission kung kanino galing, yan, kanino galing yung commission natin. Kung payoff ba siya. So, nandyan yung detail. Ito i-check ninyo doon sa inyong bank book. Mas importante yung laman ng bank book kung natanggap ninyo yung exact amount. So, nandirito yung tax. Ano? Katulad nito, ang tax is 5%. Yan, tax yung 5%. Kasi B1 yung in-applyan ko, kaya 5% yung tax. So, ito yung, ano ba yung dapat mong piliin? Yung bang B1, B2, or B3? So, ako, ang recommendation ko, kung mag-i-start ka pa lang, start ka sa B2. Kapag si B2 kasi, meron siyang 250,000 na exemption bago ka pa lang, ano? So ibig sabihin kapag 250,000 hindi ka binabawasan ni Enagic ng pambayad sa BIR. Okay? Yung nag-exceed sa 250, yun pa lang ang itatax niya ng 10% sa lahat ng lalampas sa 250. Ngayon naman, dahil kapag ito pinili mo, medyo matagal ka na sa Enagic, ang mangyayari, lalaki yung overpayment mo. Okay? So, pwede ka rin namang later, yung gusto mong piliin si B1, yung self-employed with several income payer, 5% na lang i-deduct sa'yo, hindi na 10%. Kaya lang, wala ka ng 250,000. Okay, malinaw po yun, ano? 5% lang, walang 250. Si B2, may 250, wala kang tax, yung sumobra doon, 10%. So, ibig sabihin, kung tansya mo, malakas yung kita mo, no? Malaki yung sales mo, pwede kang mag-B1, no? Pagka B2 naman, yung sa mga bago, mahina pa. Ito naman, yung mga malaki ng kinikita, nag-B3 sila kasi dito, 10% withholding tax. At tapos, pag lumampas ng around 750,000 something, nag-i-increase sila ng babayaran sa tax. Balik tayo dito sa income pay is sworn declaration of gross receipts sales. Yung deadline natin, January 15. Okay. Ngayon, let's say hindi kayo nakapag-submit or you fail to submit on or before deadline, ibig sabihin, yung deductions ninyo, katulad nito, si Annex B1, instead of 5%, ang i-deduct na nila ay 10% dahil hindi ka nag-file. So, dito naman kay Kwan, sa B2, 10% na rin. Tapos, mawawala na rin si 250,000 na exemption mo. So, every time may commission ka, babawasan ka nila ng 10%. Dito naman sa Annex B3, ito yung pagka hindi ka nakapag-submit before the deadline. Kaya very, very important itong pagpa-file ng before January 15. Dapat makapili tayo kung ano yung ating gustong Annex B1, B2 o B3. Ito naman, kay Annex B3, 15% ang i-deduct dito. Diretso. No, diretso na siya, 15% for the whole year. So ito yung sample natin, let's say hindi tayo nakapag-comply, ang mangyayari, diretso ka ng 10%, okay? Doon sa B1 at saka sa B2, wala ka ng 250,000 tapos 10%, let's say kumita ka 240, okay? So 24,000 yung i-deduct nila, ibabayad kay BIR. So, hindi po mapupunta sa Enagic yan, yan po ay ibabayad sa BIR. Yung sa second quarter, 600,000, 60,000, yung 770,000. So, ganon. So, dito, ang tax na nabayaran ay 254,000 na bayad natin sa government natin. So, malinaw po tayo, 10% yan. O next, ito yung gusto mo mag full-time
distributor or part-time. Okay, ito yung mga requirement. Kapag part-time distributor, without BIR requirements, ayan, ganyan siya. So, mag-fill out tayo ng joint venture form and authorize, submit to sponsor for submission to INAGIC. Yan, yung joint venture. Dapat itong joint venture, alam ko dapat nasa mga at least 5A siya para pwede mo siyang gawing joint venture. Dapat notaryado po yung documents, ano? So, ganito yung form, Yan. Hihingi kayo sa company. So, nakalagay dyan yung date, kung anong pangalan, ganon, kung anong percentage yung ibabayo yung sharing. Okay? Yung sa upline, 20%, let's say, siya yung mag-aasikaso lahat and siya yung magbabayad ng tax and everything. So, 80-20. Pwede pong ganyan, ano? Kayo ang pipili kung anong sharing. Ito yung second page. Okay? Yung mga anong kailangan dokumento, no? Ito po ay papanotarize natin. So, another is yung BDO requirement. Okay? BDO requirement. Mag-fill up ng BDO form. Yung diniscuss natin kanina, image of BDO account showing the name and account number. So, ganito yan. Di ba? Kanina diniscuss natin yung form. Hingin nyo sa INAGIC yan. Okay. Pag without BDO requirements, you inform the sponsor. Ayan. So, tapos na tayo ngayon. Ang gagawin natin, ipapakita natin yung sample computation, no, dito sa mga kasunod na chapter. So, merong mga chapter ito na papanoorin natin. Okay? Good day to everyone and sana po nakatulong itong video na ito. Thank you very much and good day.